po yung mag-start na. Ang topic po natin ngayong gabi, ang ating pag-aaralan ay ang mapanganib na pamamaraan sa pag-ebanghelyo at misyon sa maraming iglesia, like yung seeker sensitive and prosperity gospel. So yung bigyan ko lang ng konting background na dito sa seeker sensitive at prosperity gospel based on my pagre-research kung ano yung kasi ako din ay bago dito sa seeker sensitive at prosperity gospel kasi ika nga sabi nga laging sinasabi ng ating pastor is pag ang alam mong problema na makakagulo sa iyo is wag mo nang i-entertain at lumayo ka na. Like ganito yung mga ko kasi pag ganito yung mga nakikita ko through social media is hindi ko na siya in-entertain para kunwari ma-curious ako or kasi alam ko ang katotohanan at alam ko ang Diyos ay nasa akin kaya hindi ko na siya in-entertain. Although research ko siya para sa atin lahat para malaman natin yung background ng seeker sensitive at prosperity gospel. And so itong dalawang to is may common denominator sila. Silang dalawa, yung mga dalawang movement na to is sila, nasa man-centered yung focus nila. Ganun yung pinaka-main topic lagi sa mga gantong movement ng nila. Hindi ko na siya ilalalim pa kasi yun naman yung pinaka-topic ng dalawang movement na to is nasa man-centered yung pinaka nila. Focus yung nila. Pinapangaral ika nga sa kanilang mga churches. So ayun yung maikling background lang natin sa dalawang yun. So ito si Brother Pong. So ipinapakita ng maraming modernong iglesia sa kasalukuyan na nauumaling sa idea ng paglago ng bilang ng mga membro o churches attendees. Ang pangunahing patunay ng tunay na iglesia ng Diyos. Kasabay nito, ang kanilang pamamaraan ay madalas nakatuon yun nga sa pagbibigay emosyon na karanasan sa pagsamba sa pamagitan ng mga awitin nakakantig sa damdamin. So yun nga, isa sa mga way din nila, yung mga nakikita natin mga movement sa yung mga gantong churches na nakikita natin through social media is yung ginagawa nila is more on music. Yung pinapaganda nila yung naririnig ng tao, yung para maanyaya yung mga tao sa mga ganun na gawain nila. Yung kumbaga yung nakaka-arouse yung emotion, yung bighani ng pag narinig mo yung mga ganun na bagay. Yung mga makabagbag damdamin, musika, sa halip na tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang tunay na spiritual na pagbabago nagmula sa Ebanghelyo. Dagdag pa natin dito, mayroon maling pangunawa sa mga salita ni Jesus tungkol sa mga ani o harvest, kung saan ipinapalagay ng ilan na ang tila kakulangan ng bunga o dami na naliligtas sa kasaysayan ay patunay na nabigo ang iglesia. Nabigo daw tayo ang iglesia dahil po konti yung ani. So sa loob ng 20 taon, ang ganitong pananaw ay hindi ayon sa kasulatan sapagkat malinaw ay 2,000 taon, 2,000 years. Sapagkat malinaw ang Panginoon Jesus ay nagsabi na ang aanihin ay marami ngunit kokonti ang manggagawa. Yun yung Matthew 9:37 and 38. Ipinapakita rin na ang gawain na paglago ay nasa kapangyarihan ng makapangyarihan. Mapapanaig ng pintuan ng Diyos na hindi siya mapapanaig ng pintuan ng Hades. Yun yung kumbaga, ito yung kalaban, yung Hades na to. Kaya ang pangunahing misyon ng iglesia ay katapatan sa pangangaral ng salita, which is the preaching, and paghasik ng salita, which is the evangelism. Hindi paghusga o bantayan kung lumago ba ang iglesia, batay lamang sa numeral growth or kung
madami ang miyembro, madaming mga members na dumadalo. Hindi yun yung batayan. Sabi nga ng isang kilalang preachers na si John Owen, the success of the gospel belongs to God. Our duty is only to be faithful in preaching it. Yun nga, yung ang sabi, ang tagumpay ng ebanghelyo ay hindi nakasalalay sa bilang ng mga dumadalo o miyembro, kundi nakasalalay ito sa Diyos. At ito din yung sabi ni Charles Spurgeon, a true servant of Christ cares about being faithful in preaching and learning the gospel truth rather than being popular. O sa Tagalog ba, ang tunay na lingkod ni Kristo ay mas mahalaga sa kanya ang pagiging tapat sa pangangaral at pagkatuto ng mga katotohanan ng ebanghelyo kaysa sa pagiging sikat lamang. Dito ka rin yung pumapasok ang problema ng maraming mega churches. Ito na yung mga mega churches, ito yung gawain nila. Malalaking iglesia na maraming member. Ang focus nila ay magparami lamang, ngunit wala naman tunay na marka na sila ay converted or regenerate. Ito yung mga main focus nila is hindi nasa Diyos, nasa tao. Sapagkat ang habol nila ay maging sikat at popular sa mata ng tao. Ito mga kapatid, yung mga bulaong propeta, ito yung mga leader nila sa mga mega churches, ito yung mga bulaong propeta o guro o yung mga nagsasabing Kristiyano din na mga tao. Ipinapahayag nila ng malakas at paulit-ulit si Jesus bilang Panginoon habang sila'y papalayo at papalayo sa Kanya. Nakikita nyo yung irony nun, nung pag sinasabi nila na kino-confess nila Jesus is Lord, pero yung paa nila is papahiwalay ng papahiwalay kay Jesus. Kasi yung pinaka gusto lang nila is yung kahit kino-confess nila si Jesus is Lord, pero yung pinaka sentro ng buhay nila is nasa kanila pa rin, which is man-centered. Ganun yung ano nila. 'Di ba? Ang kino-confess ng paulit-ulit si Jesus ay bilang Panginoon. Pero habang sila'y papalayo sa Kanya. Hindi lahat na ika nga, sabi na sa Bible, ito mababasa po natin. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ay Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng balangit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, meron po tayong dito, mga 4 na gusto kong matutunan natin lahat, hindi lang ako, tayong lahat. Una, hindi nabigo ang iglesia sa kanyang misyon. Ayon sa ilang proponents o mga nagtulak ng seeker-sensitive movements, ito yung mga mega churches, Pentecostal groups, sinasabi nila tila nabigo daw ang iglesia sa loob ng 2,000 years dahil hindi napuno ang ani. Kasi kokonti lang daw yung mga nakikita nilang na ani, kaya sinasabi nila nabigo daw ang iglesia. Ngunit malinaw sa kasulatan na ang utos ni Kristo ay maghasik at mag-ani, hindi nakatutok sa magiging resulta at dami ng maliligtas. Ang Diyos ang nagbibigay ng palago. Ang iglesia hindi mabibigo sapagkat ipinangako ni Kristo na hindi ito mapapahamak, matatalo o madadaig ng kaaway. That's Matthew 16:18. Gusto ko lang gusto ko lang din basahin natin, buksan natin yung Biblia natin sa Matthew 9:9. Kasi napakagandang talata nito nung binabasa ko kanina. Matthew 9. Yes. Matthew 9. (37 and 38). Yun muna yung babasahin. Matthew 9:37, 38. Ito yung nabasa natin kanina. Nandyan na kayo? Matthew 9:37, 38. Basahin ko.
Kaya't sinasabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So dito, nung binabasa ko to kanina, i-explain ko lang na habang binabasa ko, kasi si Jesus yung nagsabi nito eh. Siya yung nagsabi nito. Sabi niya sa mga disciples niya, tunay na napakarami ng aanihin. Kasi, imbis na sabihin ni Jesus, ang daming tao, ang daming audience, pero yung ginamit niyang word is aanihin. Kasi yung salitang aanihin sa English is harvest. Harvest, it means yung pag-save, ganun, pagligtas, yung katumbas na salita ng harvest. Kasi sabi niya dito, yun nga, tunay na napakarami ng anihin, ngunit kakunti ang manggagawa. Nung nakita ni Jesus yung mga tao na nandun, nasabi niya nakita niya na oo, sa panlabas na pang-anyo ng mga tao na okay sila, malusog sila. May mga teachers sila, may mga ano ba tawag doon sa mga teachers ng mga Israel, yung mga Teachers of the law. oh, yun, yung mga teachers of the law. Pero ang Pharisees, ganun. Pero iba pa ang nakita ng ating Panginoon Diyos na si Jesus. Nakita niya yung spiritual life nila. Yung spiritual life nila, which is yung konti yung kaalaman nila sa salita ng Diyos. Para silang tupa na naliligaw, na tila wala silang pastol na nagano sa kanila, na nag-guide. Yun yung paningin na nakita ni Jesus dun sa talatang yun. At dun sa number 10, ang sabi niya, idalangin ninyo sa Panginoon ang anihin, na magpadala ng manggagawa sa kanyang aanihin. Imbis na, amaze yung ganun na salita ni Jesus. Kasi imbis na, sabi niya, kasi kukunti yung mga ani, sabi niya, idalangin nyo. Pero imbis na, alam mo yun na, okay, mga disciples, humanap kayo ng mga tao, ng mga maaring mang-ani, yung baga yung makakatulong sa kanila. Hindi ganun yung pagkasabi ni Jesus. Ang sabi niya is idalangin nyo. Kasi alam ni Jesus, yung mga tunay na mga ani is sumusunod sila sa salita ng Diyos. May sila yung mga tunay na nasa Diyos. Hindi lang yung mga nakikita niyang mga typical na teachers dun na nakikita niya. Kasi pwede niyang sabihin na, tawagin niyo yung mga teacher ng mga kilala niyong teacher dyan. Kasi ang dami na nating pwedeng anihin. Pero hindi, sabi niya, idalangin niyo kasi alam ni Jesus yung mga taong at saka ang tanging ano ba tawag doon? Yung parang, yung calling, yung nakaka-point, ay walang iba kundi ang Diyos, hindi yung tao. Hindi niya pwedeng, yun, si ano pala, pwede siya. Isama natin, hindi. Ang tanging may kapangyarihan doon ang ating Diyos. Siya lang ang pwedeng tumawag. Kaya nga sabi ni Jesus is, idalangin nyo. Kaya ganun yung pagkasabi niya. Hindi siya sinabi na, yun, sige, kumuha kayo ng mga tao doon at isama natin para marami tayong mga ani kasi marami na tayong pwedeng i-harvest. Hindi. Ang sabi niya is, yun yung tumatak sa akin kanina is, idalangin nyo kasi hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang yung pagkuha sa mga ani. So, yun. Yung ano ko dun sa Matthew 9. So, ito pa, meron pa tayong ang Iglesia ay hindi nabigo sapagkat ipinangako ni Kristo na hindi mababagsak o matatalo madadeka ng kaaway. Kaya ang sukatan ng katapatan ay nasa pagsunod, hindi nakatutok sa numero o converts kung ilan ang miyembro.
o tumugon sa ebanghelyo. Ang tagumpay ay hindi nakabase sa bilang ng visible resorts ng isang churches, ng isang church. Hindi siya hindi doon nabibase kung nagtagumpay ba sa bilang ng mga visible resort, kundi sa katapatan, sa pakikipagbahagi sa gawain ng Diyos. Doon. And pangalawa, hindi nagbago ang kalikasan ng tao. Sinasabi ng iba na ang modernong tao or postmodern, ito yung mga modernong tao, sa panahon ngayon ay ibang-iba na sa nakaraan. Mas sensitibo, mas emotional, which is, ito yung totoo, at hindi tumatanggap ng hard truths o malalim na doktrina. Kasi nga yung gusto lang nila is man-centered. Yun lang makakapagpasaya sa kanila. Yung hindi sila makakaramdam ng tensyon na sila ay tinutuwid ng Diyos. Ngayon, ayon sa Bible, ang tao noon at ngayon ay makasalanan. Makasarili at naghahanap ng sariling kasiyahan. That's Roman 3. Doon po natin mababasa yung talatang yun. Ang problema ng tao ay hindi kultura, kundi kalikasan. Ang solusyon ay hindi pagbabago ng style ng delivery ng mensahe o mag-isip ng ibang pakulo sa harapan ng publiko, kundi pagsisisi at pananampalataya. That's Roman 1:28. Dito pinapakita kung bakit kailangan ng biyaya at pagkilos ng Diyos. Kasi our very nature, even before, in Adam's time, we are sinful. Tayo ay, pinanganak tayong makasalanan, even before, nasa tiyan pa tayo. Kaya dito natin makikita, dito pinapakita kung bakit kailangan ang biyaya at pagkilos ng Diyos. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi galing sa tao, kundi sa Diyos, sapagkat ang tao ay hindi naliligtas dahil sa mabuti niyang gawa. Kahit anong works pa yung gawin mo, hindi ka maliligtas, kundi ang Diyos lamang. Dahil, ayun nga, hindi naliligtas dahil mabuti siya, kundi dahil mahabagin ang Diyos. At pangatlo, ito pa yung pwede natin, ito yung katotohanan na ang tunay na layunin ng pagsamba ay hindi emosyon kundi edifier. Ito yung pinaka-favorite ko dito yung pang number 3. Edifier, it means pagpapatibay sa pananampalataya. Kumbaga, ginagawa tayong matatag. Ito yung edifier. Ito yung pinaka gusto ko habang ginagawa ko siya kanina. Binabasa kanina. Ito yung pinaka tumatak sa akin kasi yung the word itself is edification, yung pagpapatibay sa pananampalataya. Sa seeker-sensitive approach, ang pangunahing binibigyan diin ang emotional na karanasan ng mga dumadalo. Ito yung mga ganito yung mga ng mga seeker-sensitive yung approach nila sa tao is akayatin nila sa church nila at kung ano yung alam nilang sa pandinig ng tao, ganun yung gagawin ng mga sensitive, mga mega churches na nakikita natin sa mga social media. Ganun yung paraan nila para yung tao mag-stay dun sa church nila. Kasi imbis na pangaral ng Panginoon Diyos ang unahin, mas inuuna nila yung feelings ng tao kasi gusto nila na mag-stay yun, which is hindi dapat. Kasi ang mali doon is yung tao yung magiging man-centered dun sa church nyo, hindi yung Panginoon. Kasi mas binibigyan mo siyang pansin kung ano yung magiging pakiramdam niya sa church nyo. Kasi ganun yung mga movement nila, idadaan ka sa mga magagandang awit, sa mga magagandang production, sa magagandang yung pagagandahan talaga yung church nila, yung puno ng mga lights, yung mga ilaw dito, yung design dito, ganun kay dadaan ng mga ito yung mga prosperity gospel tsaka mga seeker sensitive. Doon kay dadaan. And na based din sa research ko is yung sa preaching nila is hindi sila talaga doon nakatutok man sila doon, naka-man-centered pa rin yung preaching nila.
yung preaching nila is naka-man-centered pa rin na, pag naniwala ka kay Jesus, ito yung mangyayari sa'yo. Ito yung bibigyan ka ng giginahawa yung buhay mo, mabibigyan ka ng ganto, mabibigyan ka ng ganyan, lalaki yung pamilya mo, or kung sa mga ibang tao, kung yung mga walang anak is, magtiwala ka kay Jesus, mabibigyan ka ng anak, ganyan, yun yung mga paano nila sa mga tao, yung mga seeker sensitive, which is napaka mali kasi at the end of the day, yung taong yung pumunta sa'yo is parang mabibigyan siya ng lakas sa sarili niya kasi ganun pala yun, sige, pupunta ako dun sa church na yun, pagpunta ko pala dun is ganito yung mangyayari sa akin, gaganda pala yung buhay ko, gaganda pala ako, magiging mayaman pala ako, magiging masaya pala ako dito. Ganun yung mga nila, idadaan ka sa mga ganun na way para ikaw ay mag-stay sa kanila, which is very wrong. Kasi yun nga, at the end of the day, hindi dapat yung tao yung nakasentro sa pananampalataya natin, kundi ang Diyos lamang. At yun nga, ang layunin nito ay gawing magaan, yun, yung word na yun, magaan, kaaya-aya at nakakainggan yung karanasan ng pagsamba upang ang mga tao ay makaramdam ng kasiyahan. Yun nga yung nabanggit natin kanina, at patuloy na bumalik. Gayunpaman, ayon sa kasulatan, ito na yun, ito dapat yung sa kasulatan, ang layunin ng pagsamba ay hindi simpleng pagpapasaya ng tao, kundi ang paglago sa katotohanan. Ang tunay na pagsamba ay nakatuon dapat dito sa mga sumusunod, kapatid. Ito dapat pagturo ng salita ng Diyos. For me, this is the should be the first and the very foundation of our yung ang foundation ng our foundation na yung pagtuturo ng salita ng Diyos, which is the Word of God. Ito yung dapat na laging inuuna natin. Kasi pag ito yung nasa atin, yung salita ng Diyos, is kumbaga, anong tawag dito, equip tayong mananampalataya. Hindi tayo ganun na madaling maaya ng mga ibang tao na kunwari mo na, gusto mo sama ka sa amin sa gantong church, ganyan, ganito kami sa church namin, ganyan, na wala kang magiging problema, masaya lang tayo dun sa church namin. Hindi ganun eh. Kumbaga dapat yung paunang bibig sa'yo ng tao is yung salita ng Diyos, yun dapat. Yun yung pinaka natin, yung pagsaway sa kasalanan. Yun yung pinaka-ayaw nila. Ayun din yung pinakaayaw nila kasi pag ito yung ginawa mo to sa kanila, yung pagsaway sa kasalanan, hindi na babalik talaga yung taong yun. Hindi na babalik kasi alam niya na itong tao to hindi taos sa puso niya yung pananampalataya. Kumbaga yung habol lang nito is para masabi sa sarili niya, nag-church ako. Alam nung mga ibang tao, nag-church ako. Pero once na sinaway mo sa kasalanan na ginagawa niya, parang say goodbye na yung taong yun sa malamang-lamang hindi na babalik yun. Kasi lahat hindi naman lahat, majority sa mga tao, once na may kasalanan yung tao, ayaw niyang ma-confront. Alam natin yan. Kasi ako, dinanas ko din yan nung hindi ako converted na tao na nung sa past life ko is once na may kasalanan ako, ayaw kong kino-confront ako. Kumbaga parang kung nagawa ko na, hayaan na lang natin, tahimik na lang. Ayaw kong gawing siyang kumbaga ayaw kong ituwid yung sarili ko. Ayaw kong ituwid sa kamalian na ginagawa ko. Yun yung masakit na katotohanan doon. At ito pa, ang pagwawasto o pagtutuwid ayon sa katuwiran. Yun din, yung pagtutuwid. Ayaw ng mga taong alam nilang ginagawa ay mali. Ayaw nila. Kasi alam mo ang tunay na Kristiyano is once na yan ay sinabihan mo, inupuan mo, kinausap mo, yan ay makikinig sa'yo. Alam mo, yung puso ng Kristiyano is totoo.
na nabago yung puso niya. Kasi alam, ang taong hindi pa pinago ang puso niya, alam natin, si stone, napakatigas. Hindi siya makikinig kahit kanino. Kahit sino pa yung, kahit yung pinakamatas pa sa Katoliko, which is the Pope, kahit siya pa yung kumausap dun sa tao, pero kung yung taong yun ay yung batong puso talaga, hindi makikinig yun. Ano lang, kumbaga yung salita natin is maririnig nung kabilang tenga, lalabos dun sa kabilang tenga. Hindi siya mag-stay sa ating kalooban. So, yun, ang next natin is pagpapalakas ng loob ng mananampalataya. Ito rin, ito yung ano natin, yung ito sa atin. Kung tayo ay may problema or mga nagawang mali na hindi natin kagustuhan. Ito yung minsan na nakikita natin kuwari sa ating pastor. Kumbaga pinapalakas niya yung ating loob. Hindi niya tayo pinapabayaan like me sa personal life base ko patungkol kay pastor about dito sa pagpapalakas ng loob ng mananampalataya. Hindi ko nakita sa ating pastor na ako'y kanyang alam niyo yun na pinabayaan dun sa times na alam ko na ako ay nasa ilalim na, nasa daan na patungo ay mahirap ng akyatin ng sarili ko, kundi ang ating pastor aking nakita sa kanya na yung kumbaga hindi niya ako tinalikuran. Bagkus ako pa nga yung ilang beses na tumalikod sa kanya, ilang beses na ako lumayo sa kanya, pero siya, ni minsan hindi ko siya nakitaan ng pagtalikod sa akin na kunwari, ay Mark, busy kasi ako baka sa next time na lang na pwede kitang kausapin. Hindi ganun yung ano niya sa akin, yung approach niya sa akin, kasi na alam niya na ako isang tupa na naliligaw, na kailangan ng guide, na kailangan pastulin. Na yun yung nakita ko sa ating pastor, na hindi niya ako pinabayaan na patuloy akong maglakad sa iba't ibang daan na makakalinis sa Tagalog, nakakaligaw. Sa iba't ibang daan na nakaliligaw. Bagkus siya ay nagsabi sa akin na tinuro niya ang daan patungo sa ating mahal na Diyos, Panginoon. So, ito pa yung paglago ng pananampalataya at pagkatao ng pananampalataya, which is din yun, yung paglago ng pananampalataya at paglago at pagkatao ng pananampalataya. Sa ganitong paliwanag, malinaw na ang emosyon ay may lugar sa pagsamba. Ngunit ito ay bunga lamang ng katotohanan, hindi ang sentro o layunin. Hindi ito pwedeng maging sentro ng ating buhay. Ibig lang kung sabihin nito ay ang pagsamba ay hindi experience, kundi proseso ng paghubog ng isip, puso at buhay. Which is napakatotoo, kasi tayong mga Kristiyano, hindi naman porket alam niyo yun, yung tayo pa nga yung number 1 na nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Kasi which is yung last topic nun natin Sunday, ang kalaban natin ay ang demonyo o Satanas is sobrang nakapokus po sa atin yan, kasi alam niya na kung ifo-focus niya yung attention niya dun sa mga tao na alam niya na hindi niya kailangan, kasi sila mismo ay pupunta sa kanya. Tayo ang pinoproblema niya, ang demonyo ay sa atin pinopokus ang attention niya, kasi alam niya tayo ay talagang masasabi natin na ang pananampalataya natin ay nasa Diyos, malakas, na alam natin na may panangga tayo sa Kanya. Kaya as much as possible, yung kalaban is tayo ang pinopokus niya talaga.
imbis na dun sa mga taong alam niya, kasi alam niya yung mga ibang tao, hindi na kailangan i-focus yung sarili niya doon kasi hindi na siya mahihirapan sa mga yun eh. Alam niya na sila at sila ilalapit sa kanya. So, ito yung pangapat dun sa mga mga katotohanan. Ito yung pangapat. Ito yung ang error o kamalian ng prosperity gospel o yung mga sensitive seeker. Ito yung mga kamalian. Ang prosperity gospel ay nagtuturo na, ito yung mga tinuturo din nila. Idagdag lang natin dun sa mga nasabi ko kanina. Dun sa mga about dun sa mga prosperity gospel, dun mga pinopokus nila is man-centered at saka seeker-sensitive. Ang kalooban ng Diyos ay pangunahing nakatuon sa kalusugan, kayamanan at tagumpay. Yun, yung mga nasabi natin kanina. Yung, baga nakafocus sila sa kalusugan kasi expect nila na pag ako ay pumunta dito, gaganda yung health ko. Gaganda yung estado ko sa buhay. Kung hihingi ako ng kayamanan, bibigyan ako. Ibibigay sa akin ng Diyos. At yung tagumpay ay mabibigay sa akin. Ganun yung mga mindset ng mga prosperity gospel na pumupunta sa mga ganitong churches. Ang pananampalataya ay isang paraan upang makamit ang mga material na pagpapala. Yun nga, yung mindset nila is pag sila ay dumalo sa mga gantong churches, yung mindset nila is yun, yung mga material na bagay. Kunwari, sabihin na natin yung mga pera. Kasi yun yung pinakadulo naman ng mga material na bagay ay yung pera. Kasi ang mindset nila is pag ako ay pumunta dito, pagpapalain ako ng Diyos. Pag pinagpala ako ng Diyos, which is bibigyan ako ng pera or mga iba't ibang kayamanan dito sa mundo. Pero mainly, I know pera yung hinihiling ng mga tao. Yun naman yung pinaka blessing. Yan. Sinasabi nilang humingi sila ng blessings. Yung blessings na yun, for sure, pera din yung yung point blank nung nila, ng hiling nila. And ang prosperity gospel ay nakafocus din sa idea na kapag ang isang tao ay may sapat na pananampalataya, inaasahan na siya ay yun nga, pagpapalain ng Diyos sa pera, negosyo o magandang buhay. Yun talaga yung nila, yung pinaka main mindset ng mga gantong dumadalo or mga nagsasabing Kristiyano sila, na dito sila or nagdudulot. Yun nga, ito yung pinaka nila, yung dumadalo sila dahil sa pera para gumanda ang buhay, ang negosyo, kung ano man yung negosyo nila. Ganun talaga yung nila eh. And eto pa, kapag nagbigay ka ng donation, offerings, babalik ito sa inyo na mas marami. Ito din yung nila, pangunahin na pag-iisip. Kunwari na, nag-tithes ako. So, expected ko niyan, magiging triple ito. Nag-tithes ako, nagbigay ako sa Panginoon. Kumbaga, obligado mo pa ang Panginoon na, Lord, nagbigay ako ng, kunwari, ng ganito. O ibigay mo sa akin ng 3 beses niyan, nagbigay ako, hindi naman ako nagdamot sa aking kung anong meron ako. Kumbaga yung pagbibigay mo, hindi sa puso, kundi sa bulsa din. Kasi gusto mo yung bulsa mo, yung isang bulsa mo, mabigyan din. Yung isang bulsa ko, Lord, binigyan yung nanggaling sa kabilang bulsa ko. So gusto ko, Lord, pagbalik mo, dito sa kabilang bulsa naman, para 2 ng bulsang meron ako. Na alam mo yung mindset na ganun na mindset ng tao, ganun din yung nila, yung mga mindset nung dito sa mga prosperity gospel na to. So, ang ganitong katuruan ay nagpapalihis sa tunay na ebanghelyo. Ito na yon, mga kapatid. Sapagkat inililipat nito ang focus mula sa kalwalatian ng Diyos. Kumbaga, imbis na sa kalwalatian ng Diyos, sa man-centered siya napupunta. Yun yung nililipat nito ang focus mula sa kalwalatian ng Diyos tungo sa pakinabang ng tao. Yun. Dun siya napupunta. At ito naman yung natin. Yun yung mga ng prosperity gospel yun yung mga nakikita nila. Ito naman tayo ito.
Sa kabilang banda, pinaninindigan ng reform. Ito tayo, ito. Which is ito na tayo niyan. Yung mga katuruan natin. Ang ebanghelyo ay tungkol sa kaligtasan mula sa kasalanan. Ito yung napakatotoo. Kasi ang nature natin is kumbaga, our very nature is sin. Doon tayo doon umiikot yung nature natin. Sa mga hindi believer, sa mga unbeliever like me, noon nung panahon na ako'y wala pa dito, yung mindset ko is hindi sa kaligtasan. Yung mindset ko I remember nung ako isang Katoliko, yung mindset ko is pag ako'y nagsisimba is kunwari nakagawa ako ng kasalanan. Ganun yung mindset ko noon Naalala ko every time na magsisimba ako, it means nakagawa ako ng kasalanan. Ganun yung mindset ko noon Every time na magsisimba ako, hindi ako magsisimba para alam mo yun yung ginagawa natin dito, pastor, na yung pananampalataya ay nasa Diyos, yung nasa sentro yung Diyos. Ang mindset ko noon is pag ako ay nagsimba, may kasalanan ako. Ganun yung yung mindset ko noon na hindi ako nagpunta doon dahil sa nagpunta lang ako doon dahil gusto kong sabihin na Lord, may kasalanan po ako, sana patawarin niyo po ako. Gagawa na lang po ako ng 3 beses ng kabutihan para matabunan yung 1 beses na kamalian na ginawa. Ganun yung mindset ko noon Kaya minsan pag natatawa ako sa sarili ko, kunwari, nagbabasa ako or gumagawa ako ng mga ganto, yung mga binibigay sa atin ni pastor na oo nga dati sabi ko pag nakaupo ako at anong tawag doon na ano ba tawag doon sa English, parang inaano mo yung dating life mo, reminisce patungkol sa buhay kong hindi ko naman inaano ang buhay Katoliko, kaso ang mainly turo kasi na tumatatak sa mga tao is ganun yung pag may kasalanan ka, gumawa ka ng ganito, kunwari nakagawa ka ng kasalanan ng isa, gumawa ka ng 3 para matabunan yung isang kasalanan mo. That way, mabubura na yung kasalanan mo na nagawa mo kasi nakagawa ka na ng maraming kabutihan, which is napaka mali din ng mindset na yun. Ang ebanghelyo ay tungkol sa kaligtasan mula sa karanasan, hindi sa makamundong kasaganaan. Ang buhay Kristiyano ay may kasamang pagdurusa at pagtanggi sa sarili. Ito rin yun. Yung para sa akin, napaka ganda rin. Kasi can you imagine yung buhay ng 12 apostles? Ni isa sa kanila walang naging magandang buhay. Pag nabasa mo yung buhay nila, katakot-takot na parusa yung naranasan ng 12 apostles. Kasi yun na lang yung maging natin, yung kumbaga tignan natin sila kasi sila yung kumbaga isa sila sa pinakaunang Kristiyano, lalo na nakasama nila ang ating mahal na Panginoon. Pero ni isa sa kanila, meron ba tayong nabasa sa mga sulat nila? Ay, si Peter ay napakaganda ng buhay, bilyonaryo, ang daming mga alipin, ang daming mga kayamanan. Wala ni isa sa kanila sa 12 apostles, wala kang mababasa o mababasa sa kanila o malalaman na sila ay hindi nagdusa, pastor. Sapagkat ang katotohanan ay napakahirap ng kanilang dinanas, at kung isipin mo is talagang pag sila ay inimagine mo is matatakot ka talaga sa naging buhay nila bilang Kristiyano. Katakot-takot din na pagtanggi sa sarili. Yung mga, can you imagine na hindi nila, yung pagtanggi sa sarili is hindi, ito yung gusto ko, ito yung gagawin ko, ganito dapat yung maging buhay ko. Hindi, dininay nila yung sarili nila para ibahagi ang salita ng Diyos. Sila ay
pumunta sa mga iba't ibang bahagi ng mundo para i-preach ang gospel sa mga tao. Si Kristo dapat ang sentro, hindi ang personal na tagumpay ang sentro. Yun nga, sa atin I know sa atin tayong mga believer, tayong mga iniligtas ng Diyos, tayong mga regenerated. Ito yung focus natin eh. Ito, naniniwala ko dito, kahit sino man sa atin dito. Si Jesus is centered, hindi yung kung ano tayo at kung ano yung narating natin sa buhay. At ang tao ay naliligtas sa biyaya lamang, which is yung grace alone. Ito yung grace alone. Hindi naliligtas yung tao sa pamamagitan ng sandamakmak na ginawang kabutihan ng tao. Hindi yun yung batayan, kasi kapag yun yung naging batayan, maraming tao kahit hindi karapat-dapat na papunta sa kaharian ng Diyos ay mapupunta doon kung ganun yung batayan. Kasi can you imagine na kung yung isang tao like yung sino ba to? Yung mga alam natin tao na kilala na napakaraming ginawang kamalian or mga pinatay na tao. Kung yung taong yun, yan, di ba? Or yung isa pa, kung alam niyo yun, yung mga Mexican, si Pablo, alam niyo ba yun, yung isa siyang cartel na ang pangunahin niyang source of life niya is sa droga. Yung panahon ni Pablo na yun is talagang sang damakmak na tao yung pinatay niya patungkol sa droga, sa drugs. Pero ang dami niya din taong tinutulungan dun sa area nila, dun sa lugar nila. Can you imagine kung yung taong yun, di ba, gumawa ng 100 na patayan. Tapos ginawa niya 200 na kabutihan. Kung yung batayan natin is kabutihan, can you imagine na pupunta yun sa kalangitan, makikita mo yun, hindi, yung batayan natin, di ba, sa kabutihan, sa paggawa ng kabutihan. Gumawa ako ng 200 na kabutihan, 100 lang yung kamalian na ginawa ko nung nabubuhay ako doon. Kahit sama-sama na doon, yung drugs, pagpatay ng tao, sama-sama na doon, pero hindi nyo rin matatanggi sa akin na gumawa ako ng sandamakmak na kabutihan. Kung yun yung maging batayan natin, ibang planeta na tayo. Wala na tayo. Ibang mundo na yung inaano natin ngayon. Kaya hindi yun yung batayan. Ang tao ay naliligtas sa biyaya lamang ng Diyos, which is yung grace alone. So, in totality, yung mga nabasa natin dito, mga kapatid, ipinapakita ng mga katotohanan ito, which is yung number 1 to 4. Yung mga katotohanan ito na ang iglesia ay nananatiling tapat at matagumpay sa kanyang misyon. Hindi yung mga nabasa natin kanina or nasabi ko na nag-fail daw yung church kasi konti yung ani. Hindi yun totoo. Ang iglesia ay nananatiling tapat at matagumpay sa kanyang misyon ayon sa standard o kriteria sa pamantayan ng Diyos. Hindi lang sa tao. Hindi kailanman nabigo ang iglesia sapagkat ang tagumpay ay nakabatay sa pagsunod sa utos ni Kristo at sa kapangyarihan ng Diyos na nagbigay ng paglago. Hindi nagbabago ang kalikasan ng tao, which is very true. Ang kanyang pangunahing problema o issue ay ang kasalanan, which is very true. Kaya't ang tanging solusyon ay pagsisisi at pananampalataya. Hindi pagbabago ng mensahe, kasi ito yung pinaka nung mga nabasa natin, yung mga mega churches, yung mga prosperity. Binabago nila yung mensahe para sumang-ayon sa kanila, para umayon sa kagustuhan ng tao. Ganun yung isang nila sa mga tao, yung mga pinipreach nila sa mga tao. Bukod dito, ang tunay na pagsamba hindi nakasentro sa emosyonal na karanasan, kundi sa pagpapatibay at paglago sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang emosyon ay bunga lamang. Ang emosyon ay bunga lamang, hindi layunin.
sa kabilang banda, ang mga maling katuruan tulad ng prosperity gospel ay naglilihis sa tunay na ebanghelyo, which is very true. Yung mga ginagawa ng mga prosperity gospel o yung mga bulaong guro na nandito sa mga prosperity churches, ito yung mga nililinis nila. Kumbaga, kino-convert nila yung tunay na ebanghelyo. Kumbaga, yung pag-focus sa pansariling pakinabang kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung ano nila, yung isa sa mga focus nila na sa pansarili. Kumbaga, talagang napaka-man-centered ng mga gantong movement, yung mga prosperity. But for me, kahit nakikita ko yung mga ganito, yun nga, hindi ko sila ini-entertain, hindi ko sila, kumbaga, ay, ang ganda nito ah. Panoorin ko nga to. Tignan ko nga yung mga ano nila. Tignan ko nga kung ano yung mga gawain nila. Pakinggan ko nga yung mga ganito. Ako, never akong nag-engage sa mga ganun na gawain. Kahit na sabihin na natin na hindi, nasa ano lang naman social media, hindi naman as a personal, hindi. Once na in-engage mo yun, tuloy-tuloy na yun. Kasi maku-curious ka na punta nga ako sa ganito, maghanap nga ako ng mga churches na malapit dito sa akin na ganito yung gawain nila na nakafocus sa mga pagkakanta sa churches nila, pinapaganda talaga para yung mga tao. Ganun yung mga, hindi ko siya in-engage sa mga ganun na mga gawain. Kaya mga kapatid, tayong mga mananampalataya, ang iglesia ay tinatawag na manatiling matatag sa tunay, malinaw, tapat na ebanghelyo. Hindi ito dapat baguhin upang bumagay o umayon sa atin, sa mga tao. Huwag nating baguhin. Sapagkat ang tao ang dapat magbago. Yun dapat yung pinaka entrada natin sa mga tao na pumapasok sa mga churches. Hindi yung, oh brother, ano ba yung gusto mo sa buhay? Dyan ka lang, maniwala ka kay Jesus. Paglabas mo, makakamit mo lahat yan. Hindi ganun. Hindi dapat magbago. Ang tunay na sukatan ng katapatan na hindi sa dami o popularidad. Ito rin lagi natin narinig kay pastor, di ba? Konti lang tayo dito, pero napaka-equip natin. Hindi nila tayo pwedeng, alam mo yun, parang ibuli na hindi konti lang sila, ganyan. Hindi. Kaya ako, pag lumalabas ako, minsan pag may mga naririnig ako or may mga kausap ako, ay, Kristiyano ako. Pero deep inside, gusto ko siyang tanungin ay brother, sige, di ba parehas tayong kumbaga, sa isip ko lang to. Sige brother, di ba parehas tayong Kristiyano. Sige, can you tell me about Jesus? Seriously, para, kumbaga, hindi sa pagmayabang is, alam mo sa sarili mo na kahit sino ba man yung makausap mo, kasi may mga ibang Kristiyano na nagpapanggap na anong tawag dito na wolf, ganyan. Nagpapanggap sila na, oy, Kristiyano ko. Pero yung layunin nila is ipalayo ka. Kasi alam nila na madaling hikayatin tong taong to. Pwede natin itong isama sa atin. Kasi parang nasisense nila, hindi, pwede tayo dito. Kumbaga sa akin is, hindi mo ako ganun kadaling hikayatin or idaan sa mga magagandang salita na, oy, si Jesus pag naniwala ka, ganyan, ganito. No. Kasi alam ko sa sarili ko, ang tunay na Diyos ay nasa akin at kasama ko sa araw-araw na pamumuhay ko. At ako'y tinutuwid niya sa mga kamalian na nagagawa ko sa buhay. At ako'y hindi niya ako pinababayaan or hindi niya ako ginajudge kung ano man yung naging, although ginajudge na ako, pero tinutuwid niya ako. Ganun yung term na gusto ko palang sabihin. Yun yung Diyos natin. Yun yung Diyos na nasa puso at nakasentro sa atin.
And yun, kundi hindi sa dami o popularidad, kundi ang wagas na pagsunod sa katotohanan ng Diyos. So, kaya ngayon, ito po ang hamon sa atin, mga kapatid. Tayo ay hinahamon na suriin ang ating sarili. Tapat ba tayo sa tunay na ebanghelyo? O unti-unti ba natin itong binabago upang kumampi o umayon sa kagustuhan ng tao at sa kung anong uso ng panahon? Handa ba tayong ipangaral ang katotohanan? Kung kahit ito ay ito, pakinggan natin, mga kapatid. Handa ba tayong ipangaral ang katotohanan kahit ito ay hindi popular, mahirap tanggapin o salungat sa damdamin ng marami? Ito yung ano natin, ito yung maging ano din natin, mindset din natin na kahit salungat sa kanila, kahit salungat sa damdamin nila, i-preach natin. Kasi hindi naman pwedeng salungat pala sa kanila, ay wag na natin kasi baka masaktan pa sila, wag na natin. Hindi yun yung ano natin, wag natin, kahit mahirap siyang tanggapin. Yun nga yung ano, di ba? Sabi nga ng salita ng Diyos, kaso hindi ko alam yung verse na yun is mas matalim pa sa dalawang yung salita ng Diyos, di ba? Kaya kahit mahirap siyang tanggapin, i-preach natin. Masaktan na, masaktan. Mas magandang masaktan sila. It means tumatagos sa kanila yung salita ng Diyos. Yun yung ano natin. Kahit salungat, yun nga, mahirap tanggapin. Salungat sa damdamin ng marami. Hinahamon din tayo na i-focus ang ating pananampalataya hindi sa bilang. Ito rin, yan. Laging ini-emphasize sa atin ni Pastor or laging sinasabi sa atin. Huwag tayong mag-focus sa bilang dito sa atin. O mag-focus sa emosyon o panlabas na tagumpay. Kundi sa tapat na pagsunod natin sa Diyos. Doon tayo mag-focus. Hindi sa dahil tayo ay kokonti dito or kung tayo lang dito. Kasi hindi naman ako naniniwala ko, hindi naman kumbaga for light na tayo. Ang Diyos ay nandyan. Ang Diyos ay nandyan. Di ba? Doon sa ano, siya ang mag-aani. Siya nasa kanya. Tayo ay magtiwala lang. Tayo ay magbahagi lang ng salita ng Diyos at siya yung magbibigay bunga sa atin. Siya yung mag-aakay sa mga taong ilalapit niya sa atin. Kaya wag tayong mag-focus kung tayo ay kokonti, tayo lang dito. Wag tayong mag-focus sa paglabas ng tagumpay, kundi sa tapat na pagsunod natin sa Diyos. And lastly, ang tanong ay hindi kung nararapat ba ang Diyos sa atin kundi kung tayo ba ay tunay na magpapasakop sa Kanya. Yun yung tanong Kaya mga kapatid, piliin natin manatiling matatag sa katotohanan. Maging matatag tayo sa katotohanan. Ipangaral ang tunay na ebanghelyo at mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos kahit ano pa ang maging kapalit. And before po tayo magtapos sa ating Bible study ngayon, let's all remember this, mga kapatid. Ito yung ginawa ko din to kanina. Let's all remember this. Ito, kumbaga parang summary to sa mga naging topic natin ngayong gabi. Diyos ang sentro. Pagkilala sa Diyos. Worship. Tao ay binabago upang sa paglago ng pananampalataya o paglago sa pananampalataya. That's edification. That's edification. Komunidad ay pinagtitibay at magre-resulta ito ng pagkakaisa ng Diyos, which is us, tayo. Kumbaga, corporate building. Yan, corporate building up. Tulad po tayo ngayon, yan, yung ginagawa natin, mga kapatid. Ito yan, corporate building.
Ito yan. This is corporate building. Kumbaga, komunidad ay pinagtitibay, magre-resulta ito ng pagkakaisa ng iglesia. Tayo yun. Ayun, mga kapatid. So ito po, dito na po tayo nagtatapos ang Bible study. And gusto ko lang kunin yung time na to para magpasalamat sa ating pastor na ako ay binibigyan ng pagkakataon para makapagsalita sa iyong harapan kasi never in my life I imagine na darating yung araw na makakapagsalita ako ng ganito, makakapag-share ako ng mga ganitong salita, lalo-lalo na yung salita ng ating mahal na Diyos. Kasi never in my life before na naisip ko na, hindi, 10 years from now, for sure, may isang pastor na mag-aano sa akin na makakapagsalita ako sa harapan ng mga tao. Never in my life I imagine na makakapag-share ako sa mga kapatid ko, my spiritual brothers. Hindi man sa physical na ano, but we are in, ito yung mga spiritual brothers, tayo na I never imagine in my life na mabibigyan ako ng gantong opportunity na pagtitiwala ba sa akin na Mark, na alam mo yun na nakikita ko sa ating pastor na yung tiwala ba is nandyan na wow, whatever you say, whatever you do, na alam niya na ang pananampalataya mo ay nasa Diyos. Alam ko ay nakikita ko sa iyo, which is a very anong tawag dito, very basta yung masaya yung damdamin ko, yung nakikita ko na nakakaano ko sa pastor natin na binibigyan ako ng oportunidad na makapagsalita, makagawa ng mga ganito na gawain dito sa ating sa ating church. Kaya dalangin ko, pastor, na sana na patuloy pa rin yung I know na pag-pray mo sa akin, na dalangin ko na yun nga, na ako ay pag-pray mo na ako ay maging mas matatag pa sa aking buhay Kristiyano. Kasi minsan may minsan talaga may tendency si Mark natitisod talaga yan Alam mo yung mga ganun na kasi sa mga may tendency talaga yan si Mark minsan natitisod, kaya kailangan natin talagang kumbaga bantayan at ihubog sa mga gantong gawain para siya ay tumatag yung edification niya. Yun nga yung gusto ko na topic natin ngayon, edification, na pagpapatatag sa pananampalataya, which is napakasaya ko sa araw na to, sa gabing to, yung ginagawa ko tong binigay sa akin ni pastor na topic na ano ko lang kay, if ever na mangyari to sa ating mga ibang kapatid, huwag kayong matakot or kasi ito ay para sa atin, para sa ikakalago natin. Kasi hindi naman, kumbaga, si pastor hindi ka naman yan pababayaan na mag-isa. Mark, sige, mag-Bible study tayo. Igera na kita, hindi Yung dalawang kamay mo is hawak-hawak ng ating pastor. Kumbaga, i-guide ka niya kung ano yung gagawin mo. Hindi siya yung anong tawag dito, yung under ni pastor laging sinasabi niya sa atin, yung sa kanya is under shepherd ba yun, pastor, di ba? Ayun, yung under shepherd niya is hindi siya ganun na kumbaga, sige, bahala ka na Mark, ikaw na bahala ka na. Hindi, yung dalawang kamay mo hawak-hawak niya patungo sa kung ano man yung ibibigay or ituturo niya sa iyo. Kaya ako'y masaya, ako'y nagagalak, pastor, sa aking naging oportunidad ngayon na
sayang lang wala ang ating deacon o yung mga iba nating kapatid na sana sila ay nandito para sila ay nakarinig din ng salita ng Diyos. Pero dinadalangin na din natin na kung saan man sila ngayon, patuloy silang iniingatan ng ating Panginoon Diyos. So, ayun, sana tayo ay may natutunan ba sa ating gabing to, sa ating naging topic. Dito na nagtatapos ang ating Bible study. And napaka-thankful ko ngayong gabi na to. Amen. May Yun. tanong po ba kayo? May tanong ba about dun sa ano natin, yung prosperity gospel, yung mga ganun Yung mga na additional? sa mga ganun na ano. Yung mga additional additional na inputs o insights? Alam ko na yung naisip ni Nico pwede na talagang isabak dun sa alabaw niyan si Mark sa gantong gawain. Pwede na. Oo, pwede na talaga niyan ko. Pero i-Bible study na dun sa hindi, gagawin ko talaga yun. Kumbaga, ano pa, ini-equip ba? Yung ba, ini-equip pa. Equip mo na sa Ini-equip pa. Yan. Amen. Okay, so lahat tayo ay nag-gawin. Marigalo, Bebo. Yes. So salamat sa Panginoon. Tama yun, no? Hindi tayo tumitingin sa numero. Yes. No? Kasi anuhin mo yung numero kung Dami. ang pao naman. Yes. No? So, sa atin ay tuloy lang tayo maging tapat. Sa konti man o marami, hindi natin business yan. Ang Diyos ang nagliligtas, hindi tayo. Ang ating tungkulin lamang ay magtanim. Yung ani niyan sa Panginoon yan, tayo ay magtanim ng magtanim. Okay, so salamat kay ating kapatid na si Mark sa kanyang oras at marami pang mga opportunities, kaya welcome to the teaching ministry. Okay, at ganoon din sa mga ibang mga kalalakihan. Okay, so tayo po ay manalangin na po.